What's your take on that, Attorney JJ? Siguro, no, titignan natin dahil unang-una, hindi na ipresenta rin ng prosecution ang dollar accounts nga na sinasabi ni Justice Corona dahil nga doon sa batas on dollar accounts na pinagbabawal ito. Ang sinasabi nila ay hindi maaaring ipakitang dollar accounts ng isang taong iniimbestigahan kung ito ay walang pahintulot ng may-ari ng account. Dahil hindi gaanong naipakita ngayon ng prosecution na may mga dollar accounts talaga at hindi nila na-substantiate ito noong una, ngayon ay medyo inaanalisa pa ng depensa kung ilalabas ba nila si CJ Corona para tumestigo dito. Dahil kung matatandaan natin bago nagkaroon ng mahabang break, sinabi ni CJ Corona na in due time siya mismong magpapaliwanag, in due time haharap siya sa korte. Pero sa ngayon, I think it is part of the defense's tactic na hindi mo na siya ipakita dahil kung hindi, ay maiisahan naman sila din ng prosecution dito. So ito yung ganda ngayon ng proseso ng civil procedure na tinatawag o ng rules of court, no? Makikita mo na may mga taktikang ginagamit ngayon yung magkabilang panig. Yung isa gusto niyang ipilit na tumestigo, yung isa para magkusa nga namang lalabas ang ebidensya. Ngunit nakita siguro ito ni Justice Cuevas at sinabi niyang titignan pa namin kung kailan niya sasabihin o kung meron pa bang dahilan na ilabas si CJ Corona. At saka hindi daw niya narinig kung tulog siya o wala siya nung inanunsyo ni CJ na ibubunyag niya o in due time. That is the prerogative of a very good and a senior lawyer, of course. Attorney Gardo, lagyan lang natin ang konting perspective at comparison ng mga nagaganap dito. Sa karanasan nyo nga sa impeachment trial ni Presidente Estrada. Ito bang mga ganitong klaseng kaganapan at yung mga usapin ng pag-witness ng mismong akusado ay naging issue din sa inyo dati? Oo, lumalabas yan. Ito nga sinasabi, may mga sariling tactics and strategy yung mga counsels dyan. Halimbawa, kanina yung sinabi na the prosecution has not presented the prima facie evidence. Ano bang ibig sabihin ng prima facie evidence? Ang simpleng meaning yan, on the face of it. Initial, na sa tingin mo, may ebidensya. Sa aking tingin, merong prima facie evidence ang prosecution. The fact na hindi nag-file ng SALIN o yung i-final ay misdeclared or underdeclared or undervalued, that in itself, unless properly substantiated by evidence from the defense, that is prima facie evidence. Ngayon, yung sinasabi naman kanina na, ano ba yung nasabi mo kanina na issue dati na nabanggit mo, Nikki, kanina? Yung sa properties? Yung mga properties. 24 properties kasi ang unang sinabi nila Pero bago niyo po sagutin yan, puntahan muna natin ang press conference ng defense. Nalaman niyo kung sino yung nagsasabi na caretaker siya. Si Congressman Tupas. Okay. Sige po. Papaliwanag ho natin ng malinaw. Okay. Si Mr. Demetrio po, no? Kahapon po sa kanyang testimonya, napakita ho niya minsan na nga lang kami nakakaupo dito, wala pa kami mikropono. Hindi, sinabotayan, sabotayan. Kawawa naman. Dali lang, ulitin lang, sir, yung mga camera. Minsan na nga lang to. Binanggit ko lang yung pangalan, nasabotayan na kayo. Okay. Okay. Nako, baka pinapalis na ho yata kami ni Congressman Miro. Ano bang sikreto ni Attorney Tranquil at lalong gumagandang lalaki? Yan ang sinasabi ko. Sumusunod lang po kay Congressman. Bawal mainggit. Hindi, sige. Okay. Mabuto ha? Bayan? Sabot. Ano? Nawala. Okay. Hello. Paliwanag lang ho natin ng mas malinaw po ngayon yung naging testimonya kahapon ni Mr. Demetrio, no? Unang-una ho, ang napakita ho kahapon, meron hong transaksyon, no? Transaksyon sa pagbenta at pagbili ng lupa. Okay. Ito ho, ang mga partido ho dito ay si Mr. Demetrio sa bilang bumibili
at si Mrs. Corona bilang nagbebenta ho. No? Okay. Napakita ho na nagkasundo sila sa presyo, at dahil ho nagkasundo ho sila sa presyo at nagustuhan din naman po ni Mr. Demetrio yung property, nagkasundo ho sila, lumagda ho sila sa isang deed of absolute sale at nagbayad ho si Mr. Demetrio. No? Nung nagbayad ho si Mr. Demetrio, ang ginawa ho ni Mrs. Corona, ibinigay niya ho yung titulo kay Mr. Demetrio. Ngayon, ang tanong, caretaker ba si Mr. Demetrio dito? Doon ho sa salaysay niya kahapon, sinabi ho niya at napatunayan niya na bago ho niya binili tong property na to, meron ho siyang isang property sa Quezon City. Yung property ho niya doon sa Quezon City na nalikom niya ho yung mga kinikita niya sa buwan-buwan, no? Doon ho sa kanyang negosyo na pagpaparenta ho nung payloader. At dahil ho doon sa ipon niya nakabili ho siya ng bahay sa Quezon City. At yung bahay ho sa Quezon City na yon ibinenta niya. At pagkabenta ho niya, yung proceeds ho nun, yun ang pinambili niya nung property sa Marikina. So malinaw ho na may pinanggalingan at may pinagkuhanan siya ng pera. Ngayon ho, nung nagkasundo na ho sila sa presyo at nagkasundo na ho sila doon sa lupa na bibilin, lumipat na po siya doon at nagpagawa na po siya ng bahay. No? Nakapagpagawa ho siya ng bahay at sinabi naman niya at inamin niya malinaw na kinapos po siya sa pera sa pagpapalipat. Maliban po doon sa kinapos siya sa pera sa pagpapalipat sapagkat ginamit niya ho karamihan doon sa pagpapatayo ng bahay, siya po ay nagkasakit at 2 beses nga po siya na-stroke. At sinasabi niya po na simulat sa pool noong 1990 hanggang ngayong present, siya ho ay nakatira doon, siya ho ay binibisita doon ng mga kamag-anak niya, siya ay pinupuntahan doon ng mga kaibigan niya at ginagamit niya ho bilang tirahan yung bahay doon at yung property. So para po sabihin natin ngayon na siya ay caretaker dahil hindi pa ho nalilipat sa kanya yung titulo, ito po ay walang basihan. Sapagkat alam naman po natin bilang mga abogado na may mga pagkakataon na hindi mo agad nalilipat sa pangalan mo ang isang property na iyong binili. Ngunit ito hindi nangangahulugan na hindi sa iyo yung property. No? Sapagkat ang sinasabi ho natin ang malinaw dito, yung ownership plus possession, no? Ibig sabihin yung pagbili mo, yung pagliko mo ng property at ganap na paggamit doon sa property, ito ho ay nagpapakita na ho na ikaw ho ang talagang may pagmamay-ari nito. Sige, may dadagdag lang ako, no? Sana tignan natin yung konteksto dito nung lupa na tsaka yung transaksyon, no? Nangyari ito na mahigit 2 dekada na, 1990. Ang sinasabi ba natin dito na hindi totoo itong pagbebenta, na hindi talaga kay Mr. Demetrio Vicente ito, gayong tingnan nyo naman to, 1990, bago pa maging justice man lang sa Korte Suprema si Chief Justice Corona. Ibig sabihin ba natin na nakiisip niya noong panahon pa lamang na yon na magiging Chief Justice siya someday, na magiging issue itong SALN? Kasi malinaw naman 1990 pa lang yan, nasa pangalan na ni Mrs. Corona. Hindi magiging issue yan kahit na nandito pa yan sa SALN ngayon, dahil unang-una mapapakita nila na umpisa pa lamang bago pa siya maging justice sa Korte Suprema, kadinala na yan lupa. So hindi magiging issue yan sa SALN. So parang wala ditong logic kung bakit gagawin nila through all that trouble na pupunta sila, maghahanap ng tinatawag nilang fake notary public, maghahanap sila ng kunwaring caretaker na kunwari linipat doon. Yung katabingan lupa nito, doon siya sa asawa ni sa kapatid ni Mrs. Corona. And yet, ganun din yung circumstances. Binili at hanggang ngayon, hindi pa rin nalilipat sa pangalan ni Mr. Vicente. So, ito yung mga bagay na nagpapakita na napakalayo naman, walang rason para magkunwari pa na merong fake buyer at kukuha pa ng fake notary public. 1990 pa yan, 22 years ago. So, I don't see kung bakit magkukunwari at maggagawa pa ng fake transaction for something that would not even cause an issue dito sa SALN niya 22 years later. Bigyan ko lang po ng kaunting katugunan yung sinasabi pong sa notaryo. May kita nyo po kahapon na sinabi nila na chinek daw nila na wala daw records ng ang notary public. At the same time, she was not commissioned at that point in time. Kung maalala nyo po, no, paalala ko lang po ang ating batas dito. Ang batas po ay nananatiling effective ang kasunduan kahit po walang notaryo. Kung tayo po ay may kasunduan, ito po ay effective. Ngayon po, ano ba ang epekto ng may notaryo? Pag may notaryo po kasi, ibig sabihin,
it's a public document. If it's duly acknowledged before a notary public, it's a public document. At ibig sabihin po nito ay may epekto ito among the rest of us. Ngayon po, nangangahulugan po ba na pag defektibo ang notarization ay invalid ang sale? Hindi po. Ang defective notarization po ay problema ng notaryo publiko. Ang notaryo publiko ay pwede pong madimanda kung siya po ay nagpanggap na notaryo publiko. Hindi po kasalanan ng taong umasa po sa kanya. Ngayon po, liliwanagin ko rin po isang aspeto. Tatandaan nyo po, noong 1990, early 1990 hanggat middle 1990 po, ang Makati ay isang munisipyo pa lamang po. At naalala ko nga po noon ay bago akong notaryo, kapapasa ko lang po, na ang effectivity po ng isang notaryo is hindi lang po sa Pasig, kasama po Makati. Naalala ko, kung tama po ang aking pag-alala, pati Paranaque. Tandaan nyo po, nag-iba na po ito. At naalala ko rin po, ng mga panahong yun, nagkaroon ng sunog. Mahirap pong kumuha. Madali po kasi kumuha. Ano po ba yung certification kinuha nila? Hindi ko alam kung anong uri ng certification. Kaya nga po ngayon, ay pinacheck namin. Kasi po minsan pwede ka humingi, pag hindi nakita yung pangalan doon, lalabas lang, Certificate of No Record. Ganun po. Kailangan po malaman natin kung anong uri po dito. But be that as it may, kahit po ano yan, hindi po naapektuhan ng validity ng kasunduan. Ito po yung nananatiling effective. Ngayon po, bigyan niyo po kami ng pagkakataon na ipaliwanag yung sa tingin namin na yung ano bang naging impact ni Mr. Vicente kahapon. Alam ko po na iba sa nakikinig or iba sa ating mga kababayan na meron na pong sariling opinion, hindi ko naman po kayo hinihikayat. Ang sinasabi lang po namin, tingnan niyo po ang kabuuan ng kanyang pagkatao. Tingnan niyo po kung paano siya nagpaliwanag. Tingnan niyo po kung paano niya hinandle ang kanyang mga dokumento. Nagbabayad po ba siya? Tingnan po nating mabuti ito. At ang gusto ko rin pong makita ninyo is, bago po mag-testify si Mr. Vicente, tandaan niyo po, nung nagsimula ang kasong ito, sabi po ay 45 ang properties na ninakaw. Nakaw daw, ilgatin. Makatapos po ng 3 linggo, ang tinanong po ng isang